to ay makikita na natin at magsisimula na rin ang ating drafting phase. Yep. Labas na yung mga assassin. Ay, Iban nila yung Kaja, kung sino man, magbabandon sa Kaja. Tapos, well, I think mostly ang magbaba ng Kaja dito will be RSG. Paano na yung Kaja, tapos mag-assassin sila. But this time, Terizla muna, of course. Very strong naman. Nakita natin si Sanford with this hero. yeah. Although nahawakan na ni Irad finally kanina yung parang isa sa mga pinaka-ina-anticipate natin na na-assassin junglers niya. It wasn't an easy game. So, parang magdadalawang isip ka kung maganda nga ba or dapat mong i-prioritize pa din yon knowing na open pa para kay Daddy JP yung mga Kaja or even the Franco na pwedeng gamitin kontra sa kanya mamaya. Kasi kanina talaga hindi naging madali at all ang pagiging makulit na bata ni Joy. Yep. Oo, talaga nga na-timingan. Anong possible first pick? Well, yung Fredrin kasi very important. Kaso parang naban ata. But yeah, Fredrin tapos Matilda from Echo. Pero parang mas hindi na sila dun sa sustain eh. Parang napansin natin na nag-struggle yung Echo nung kalaban nila yung Blacklist when they were just getting the support. Parang hindi sila kumukuha nung playstyle nila na JP for pick-offs. So baka ang most na makita natin dito sa Echo is the Matilda. But when it comes to like the priority picks, baka mas unahin nila yung mga Edith, yung burst type of heroes. Baksha is there. I think na-open ba ang Baksha? And Valentina ata hindi na ban eh. So baka Valentina, Edith doon sa side ng Echo ang pwede natin makita. Nakakatakot yung pagka nagka-back siya pa ang Echo kasi parang ang bilis ng takbo ng magiging Diretso, no? Lalo pa na hawak-hawak nila ang momentum and so far, yun ang napapakita nilang playstyle na parang talagang bilisan ng takbo. Uy! May Grabe. Lancelot para dito sa side ng na Echo. Yung Baksha pala na sinasabi natin na ban. Naban pala. O, di natin kasi kita. Oo, kanina. And Edith and so ito agad RSG, very RSG yung nakita natin at very strong na combo din. Pero itong Echo, very Echo din naman. Hindi ako magulat kung Kaja na to sa ganitong moments. Especially kasi magandang combo naman yun. Uy, parang iba, it's my way daw. Ixia. Ay! Iksha. Ayan na, Coach Midnight. Ito na, napagyan na ang kakolab na may Midnight Waltz. Midnight Iksha. Waltz. Iksha pick para dito sa side ng na Echo. So, medyo makunachi ngayon sa RSG. Binan pa si Fanny, by the way, ng Echo. Looking at the draft index, Yep. anong pinaka magmamatter na papansin natin? Late game para sa Echo. Mukhang ito with the Ixia. Meron din silang Lancelot. Team fighting mukhang very strong, of course, mula doon sa RSG. At ito yung dahil doon sa kanilang Faramis plus Fredrin. Ang dami nilang crowd control. Hindi sila yung mga hard crowd control pero enough para mag-setup at magtulungan. For example, sabihin natin mauna yung dash taunt coming out from the Fredrin. Ang taas ng follow-up agad nung Edith. And that's also very true kung yung Edith naman yung nagsimula. Then there's also the Shadow Stampede. All of these combined together, sustain and team fight ang naging bentahe para sa RSG. At naririnig na natin yung mga iba pang bans, by the way, nung ating two teams. So, Parang joy yun eh, no? time to drop the beat of the bomb. Oh. Or the fake. The flash, ayan. The flash pala. Oo. Ano ba? The Time to drop the beat beat of the flash. Flash pala, sorry. Oo. Saan ba galing yung the bomb? Pero kailangan kasi natin dito ng pasabog. Oo. Para sa side ng RSG. Sa mga pasabog dito na kinontra nila is yung Minotaur na binan na nga nila. Okay, so binan nga yung Joy Yep. ng Echo. So parang fino-force nila ngayon, parang safe play na, sige, i-push na natin. Fredrin dapat is on the jungle side. Yep. Lagi nilang kino-consider yung parang pagkaka-flex pick True. nito, no? Lagi silang super safe to think din na Ixia nga naman ito. Parang you would want to make yung buhay ng Ixia the easiest pa. Yep. Ang gusto ko makita dito sa Echo is yung typical mga JP heroes like Cho, yung Kaja nandyan. Benefit kasi nung Cho, bilis, pwede nilang bilisan yung kanilang tempo. At kung sakaling yung RSG ay sumabay ng assassin din, pwede silang mag-invade. But Kaja and Matilda is there. Matilda Ixia, very strong combo. Siguro ila-last pick na nila yung Sanford hero. Hindi ako magulat kung mag-dirot sila bigla eh. Ayun na kay Matilda. Ayun na. For Echo, Matilda Ixia and RSG. There's an option na balikan nila yung Rafaela. But at the same time, gusto mo ng more damage pa on your side. Kasi kailangan mong mahabol itong Ixia. Like Yuzhong, for example. Oo dun sa nga. kanilang XP lane. Tsaka parang pwede din dito Lilia actually. Right. Parang medyo mailang si Ixia. Mhm. Kasi naman medyo stationary. At saka parang
hindi ko lang alam kung alam nababansin ko, for some, pag may Valentina, parang binibigay mo talaga sa gitna Oo. yung Lilia para black shoes Yep. ka na lang. Ano ba sa tingin mo, Bri? Hindi malabo, lalo at yung mga Valentina games na nakikita natin kanina ay medyo pagka pinahirapan mo nga ng sobra. Na-mention na earlier, pagdating sa laning ay hindi mo na may raramdaman masyado yung presence, especially pagdating sa rotation. Matilda pa nga yung kasama niya ngayon eh. So parang katakot-takot sana yung rotation. Vendetta. Siyempre, pang punta dun sa may backlines. I think I'm convinced baka mag-dirot nga talaga dito yung Echo. Pero siyempre, may mga mas typical pa silang pinipili pang kontra dito sa may sa Benedetta. Which is in this case, na Pakito. Kung hindi ako nagkakamali, ito din yung decision palagi kay Edward ng season 10. Kapag may Benedetta, Pakito yung bilang sasagot ng Echo. At overall, it's pretty good. I think yung Echo's lineup actually, para sa akin dito yung mas madaling i-execute in a way. Kasi parang ano siya sabihin na natin na mixture siya ng skill-dependent na mga heroes. Parang gagawin na lang nila yung pinakakailangan nilang steps for them to be able to execute. So maganda ngayon actually for both yung sa draft index Oo. natin. Busog na Saan ba busog. nag-iba? I'm looking at late game para sa Oh. Echo. Early game parang sa RC pero hindi ganun kalaki yung differences. Ang maganda dito is yung team fighting mula sa RSG pero yung pickups naman na pwede natin expect dito mula sa side ng Echo. I think magiging even talaga. However, may chance ang mahirapan yung Irithel in this game kasi parang yung ang dami pang dive yung side ng Echo. May Pakito, merong Matilda, tas Valentina pwede na kunin yung Netherrealm, tas meron kang Lancelot. Every hero ng Echo ay forward, gustong sumugod. Ngayon, ang tanong, gusto ba ng Inksia na lineup na ganun yung kakampi niya? Na sugod ng sugod? Kasi pwede siya maiwan eh. Parang, siguro ang parang pinakasagot dito, Netherrealm nga, na pang-antabay. Nakaantabay at nakaalalay Oo, kasi... sa mga sasalakay. Naka-plural. Naka-plural lahat. Pero totoo nga naman, again guys, this is our game number 3. Pwedeng ito na ang huling laban or pwedeng ito na nga ang katapusan. But for RSG, may kita natin na naglabas sila ngayon ng mga bagong heroes para extend pa ang ating laro. Ano expect natin sa early game? For the early game, nandyan nga yung sinasabi natin na medyo papahirapan na naman siguro nila. Supposedly, sana, ito si Sanji, pero hindi yun yung posibleng basta-basta mangyari since this is a Matilda that we're talking about. But in terms of wave clear, feeling ko masusunod pa rin naman siya kasi paramis nga ito. Tapos nagsasabay lang naman sa rotation si Light at si Aqua. Pero mukhang hindi yun masyado mapapaganda. Kamuntikan doong makuha ni Carl TZ yung first blood kontra sa RSG. Nakita natin na aggressive ngayon ang Echo. So, lagi din niya kasama si JP, by the way. So, even JP ay nakapwesto rin dito sa may top lane. So, if ever, parang nagkakasalubungan lang ang ating mga players at talaga nakafocus ulit sila ngayon kay Eman. Kaya naman sila, nandun na lang din muna. Focus na muna tayo sa gold lane para hindi sila maging target ng isa't isa. Supports going into the top lane, knowing full well na pwedeng umikot agad dito si Carl TZ. Nag-impure rage din itong si Carl TZ. Hintayin natin kung ano yung kanyang trippings when it comes to the overall build. Kung hybrid ba siya Oo or nga pala. magda-damage. Trippings no? Oo, kasi parang ano yan yung mga build minsan depende sa kalaban din kung ano nga ibubuo. Yeah. But yan, makikita natin na turtle objective ay sinisimulan. Halos kalahati na buhay. Surprisingly, medyo mabilis ang nagiging takbo ng laban natin. Nandito rin si Nats, pero JP, low na. Nandoon na rin ang mabilis ang pagkakuha with the retribution mula kay Irad. Umaabante na naman ang side ng RSG. Gusto na nilang simulan ng maganda etong early game. Pero makaka-out at makakataka si Sanji doon sa kamuntika ka Praetor's Wrath. Andito rin naman si Sanford. Talagang pagkakuha ng turtle, panggulo naman sa purple ang isusunod. Talagang dire-diretso yun lang yata. And even Cartesi ay pipilitan na laban na ang kanyang purple buff. Pero si Light yata magiging casualty. Cyclone ay makakaabot ba? Pero first blood para dito kay Sanji. Hindi na papabutin, pero may bawi daw si Nats. Makukuha niya yung kill onto Sanji. Kamuntikan na rin doon si JP. Though wala yung purple buff para kay Carl TZ. Parang nagkapalitan lang naman yung dalawang teams. Ano ba nangyari doon? Nagkaroon ng magandang palitan para sa side ng RSG. Sobrang beneficial para sa kanya yun. Sinabi natin na may chance ang ma-invade din kasi ang isang Lancelot. And in this case, hindi naman siya yung parang literal na in-invade from a level 1 pero more like timed invasion mula dun sa RSG. Sobrang critical na nakuha nila
yung kill doon sa may turtle. And then after nila mag-nether realm, sinagasan nila yung Echo papunta doon sa may purple buff. RSG knows what to do to counter this Lancelot. Sila pala yung may express. Pero ngayon, si Sanford, siya naman ang mabilisang pinuntahan. Parang kanina lang, nakikita muna natin, nandun, nag-invade, nag-farm, pero mabilisan. Si Sanford naman ang tinarget. Oo, parang dito, na-miss din ni Kuya Nats mag-Benedetta. Ang sakit na ng damage niya agad. At nakakakuha pa nga ng outer turret energy shield. Pero si Cartesia na naman ang hinahanap. Pinahihirapan ang farming para kay Cartesia dito. Na ngayon na lang natin ulit makikita sa Lancelot, pero parang hindi naging madali ang kanyang buhay. JP doon, clutch shields from the Guiding Wind and the Circling Eagle. Nilapag na rin yung full barrage, pero hindi yata muna sasapat yung damage doon. Aqua sa likod! Uy! May shieldan pa! Crossover! O, crossover play, may mamala ankle break, di pa tapos sa top lane. Very cutie, masusustain at masusurvive nga ba niya ito? Netherrealm, may kinumit na, pero mawawala lang din agad. Sanji's here as well. Makakagawa pa siya ng play. Mahatak pabalik, at mukhang may sarili din namang Netherrealm na ilalapag. Wala namang nakitang sumunod. At actually, walang nawala pala. Ay! Oo, nawala ng moment na yun, pero nawala sa kamay na Echo yung turtle dahil si Nats ay mapapadaan lang saglit. Parang gumawa ng sariling highway with that electro final blow. Tapos masasecure pa nga yung objective na yun. Balik ulit tayo sa top lane. Tinutuloy na naman. Sanji will fall. JP dito mahatak, tapos may onward pang matitira. Hindi umabot para mapatumba si Nats. At sa halip, makukuha pa yung kill onto Penny Cutie. At nagigising na nga ang mga Raiders ngayon. Kaya naman, lamang na sila ng 2.9k gold. At si Nats, by the way, ang layo na narating niya. Huling kita natin, nasa turtle siya. Tapos napansin ko, nasa top lane pala siya. Yep, that's the power of Benedetta na syempre malupit na Ducati skin sa ngayon. Fury Hammer Dreadnought is enough para mag-deal na ng damage. Commendable yung pinakita doon ng JP na crossover, pero overall yung RSG mas maganda yung move nila macro-wise. Kumbaga, nabuhay si JP gamit yung kanyang pag-crossover. Kunwari, paback siya pero bigla siya mag-guiding wind. Para i-dodge yung Ghost Bursters, micro-level yon. But overall, yung macro na nag-stay yung RSG dun sa may top lane para i-punish eventually si Benny Cutie, nag-favor talaga sa kanila na maganda. At yung Echo, nagpaisa-isa dun sa may top lane. Kaya nga naman yung RSG nakakuha ng malaking bonus from this macro play. Kita na natin ngayon na parang naibitaw na mga guidelines para pwede na dumiretso ngayon ang mga Raiders sa kanilang pagre-raid. Nabasa ang conceal pero magkakasalubungan yata dito sa may middle lane ng ating mga players. May clear lang na minion wave at alam ng dalawa na napaka-importante ng middle lane. So kakalma muna ulit. Oh, alertong-alerto ang Echo ngayon. Hindi rin nila basta-basta hinayaan na mag-succeed doon yung conceal play na gustong gawin ng Raiders. Pero nandito na naman sila sa may purple buff ni Carl TV. Kamunti ka na namang gustong i-deny mula sa kanya. Saktong-sakto 10 seconds right before the next turtle. Pero yung pagpaparamdam ng RG na parang alam na kung saan ang sunod na punta o bawat gagawin ng Echo dito, katakot-takot na kung tutuusin. Alam mo, parang ito na naman tayo. Makikita na naman tayo sa may turtle. Tapos nakapwesto na ulit yung mga players. 3 laban sa 3. Kanino nga ba talaga mapupunta to? Electro final blow. Si Nats kanina pa hinahanap si Carl TZ lang talaga. Na-force na si Sanji doon. Gumamit ng kanyang kinopyang Netherrealm. Nandun na rin si JP para umalalay. Pero nandito yung original na Netherrealm. Irad, on the other hand, masesecure yung turtle habang nangyayari lahat ng mga kaguluhan. At yung RSG talaga ay hindi tumitigil sa pag-abante at sa pagpigil sa mga orca. Nothing beats the original. Sabi dito ni ako ang original na Netherrealm. And overall, sinabi natin kanina, pag nagising si Nats, pag nagising yung Dragon ng RSG, ibang klase na. And I would dare say, eto na, the Dragon na sa Woken. Nats Entertainment, it's real. And RSG, siya yung parang centerpiece ng tempo na pinaglalaroan ng RSG. Makikita mo, di ba napansin natin na bottom lane, tapos biglang Inatas nasa top yun. lane. Tapos hinahabol pa si Carl. Natalian si Carl ng moment na yun, kaya mapipilitan na mag-back away. Ngayon, meron pang conceal. So, eto na naman tayo sa may middle lane. Si Nats pumasok ulit. Kinakabahan na tawag ko. Ako, nabulol ako doon. Hindi ko alam kung ano nangyari. Kinakabahan na ako. Pero nandito na naman ang pag-engage mula sa dalawang kupunan. Kaso ang unang mawawala ay si Light na hindi nakahanap ng kanyang uunahan. At Echo, with that, masaya na sila. Nakakuha naman sila ng isa kahit paano. Itatry nga bang pigilan yung attempt o lulusubin na rin dahil si Cartesia nandoon sa likod. Kasi yung damage medyo hindi pa yata sumasapat. At mag-disengage na muna ang dalawang kupunan. Makikita natin ngayon na nagsanib-sanib puwersa ang Echo for RSG naman. Fully aware sa strength ng kanilang team. Kaya liliko na lang sila muna
Pero grabe naman, the Nuts Entertainment entertaining us on that push show sa may top lane. Hindi lang pala pang team fight, diretso din sa mga objectives. Oh, inuna niya yung Hunter Strike. Naramdaman niya na snowball na sila. So, okay lang mag-commit dun sa Hunter Strike. May Dominance Ice na rin siya. Very, very farmed itong ating Benedetta sa ngayon. Makikita natin para sa RSG, ang pinaka-importante ay kontrolin din yung mapa para hindi talaga makahinga yung Echo. And that includes yung paghawak ng long lanes. Ginagawa yon ni Nats. Speaking of long lanes, parang malalong lane na rin ang nangyayari dito sa may middle lane. But yeah, parang si Nats dito, parang mas gusto niya talaga yung mga heroes na madaming pinipindot. Oo. Yung ang daming anggulo na pwedeng gawin. Lord Control Rate, may kita natin na medyo lamang dito si Carla TC. Pero malalaman natin yan dahil ito na naman tayo sa may Lord Pit. Nakapwesto na ulit ang mga players. Tamang gamit ng mga skills. May nahahanap na sila rito sa bandang gitna. Pero ang Lord ay marereset din muna pansamantala. Si Nats na kanina pa angat na angat ng waves at parang si Carl TZ pa nga ang hinahanap imbis na si Benny Cutie at binabawasan ay mukhang ngayon siya naman ang pupuruhan. Pero may iwasan niya yung Thorn Throws with the Elect Final Blow. Nandito na rin sila Aqua, Eman, and Light taking control over the Lord Pit. At gusto sana nila pigilan ang pag-abante ng Echo. Pero nandito na rin sila kumakatok. Nag-hello. Emma nandun sa likod. Sino nga ba ang mauunang gumawa at gumalaw dito sa nakikita nating sayawan? Nagpapakiramdaman pero si Light na ang mauuna doon with the onward. Eman takes Sanji down. Full barrage, napakaganda ng angulo doon. Pero Carl TZ will take the turtle. And Eman will also fall. Habang pinagpapatuloy ng RSG yung laban na ito pero hindi na rin ipapalag ng Echo. Kita-kita natin ngayon na napakagandang sayaw para sa side ng Echo pero RSG hindi sila papayag na hindi makakakuha na isa. Ang ganda set ni Light kanina. Yes, and bago pa nagsimula yung Lord Dance na yun, ang pinanalo ng Echo yung pag-poke kay Nats. We're talking about how important he is in Nats Entertainment. Ang humarap sa kanya doon is actually Sanji, knowing full well na walang magic defense doon si Nats. Dominant size, Hunter Strike, hindi enough para tangkihan yung damage at poke coming out from the Valentina. Napauwi si Nats, and no moment na alam nila, na-confirm nila na wala si Nats doon sa laban, Echo, hiniruhan nila yung RSG. Plus points na lang kay Carl TZ na lamang ng level kay Fredrin. Interestingly, yun naman kasi advantage ng Lancelot. Kapag nalugi siya sa early, pwede siyang mag-resolve sa farming na lang para mas makahabol ng level. Uy, kaso'y binagsakan. Si JP. Napakagandang Appraiser's Wrath para ngayon kay Irad at mabilis din na pag-clear or pag-depensa doon sa Lord ng Echo. So, almost back to 0 pero nandun pa rin at kitang-kitang kalamangan ng RSG pagdating dito sa may gold. Pero pagdating sa objective, ang lalim na rin ng naipush ng dalawa. Pero si Nats, nandun pa rin sa may bottom lane. May iwan si Carly sa may middle lane. Tinatrabaho pa rin, pero may onward dito at si Light ang tatamaan, pero makakasbaba. Si Primal Rush, nandoon din yung full barrage, pero si Nats hinahanap sila sa bandang likuran. Napakarami ng low sa likod sa Echo. May Petri pang kumonekta, pero may Thorn Throws din. At siya'y mapapatumba. But Aqua with the Ghost Bursters takes down Benny Cutie. Mukhang hindi na muna ipagpapatuloy ito ng Echo or itutuloy nga ba? Kasi parang umaabante sila ng bahagya. Parang aramdam mo na nag-aamba talaga yung nag-aambahan yung dalawa. Kasi halos wala na buhay lahat. So if ever man na meron pa nga may magstay doon sa team fight, ay medyo magiging delikado para sa kanila. Ngayon halos pantay pagdating doon sa mga skirmishes. Sino nga ba talaga ang may lamang pagdating doon sa may laning? Sa pag-control ba ng lanes, I think madaling sabihin ng Benedetta pero may pakito kasi na parang halos pares ng ginagawa. So there's that. Tapos yung jungle, kung usapang jungle, mas mabilis syempre yung Lancelot. We can see. And then, meron ka ding Valentina at meron kang Ixia to control the mid lane. So tingin ko parang Echo. Despite them having the Benedetta, parang prerogative ng RSG na mag-group up. Ito rin yung dahilan kung bakit nakalamang ng level si Carl TZ kay Irad. Kasi kahit snowball si Irad, hindi siya necessarily nakakapag-solo. Kaya naman yung EXP, pinaghahati-hatian nila. Carl TZ now level ahead of Irad. Natatapangan o nakakanap ng individual din na place dito. Ito si Carl TZ na kahit kanina rin namang hinahanap pa at tinatry ipitin ay hindi pa naman nabibigyan ng RSG ni isang beses man lang.
At ngayon may Lord na namang pinaglalaban ng Luminous Lord na pala ang dalawang kupunan. Ito yung sinasabi ni Wolf kanina. Pag-reload sa farm, level 15 si Carl TC, level 14 si Irad. So kung damage ng Retribution, lamang ngayon si Irad. Pero nakapwesto lang din naman ang ating dalawang kupunan. Si Nuts din ay habol na rin sa may team fight. Pero halos wala na po yung Lord. 11k, 10k. Light nag-conceal na doon at mahanap pa with the onward si Cartezy. With that dash out, si Irad ang makakakuha ng ating turtle. Ngayon naman, pumagit natin, energy eruption onto 4 at makakahanap ka sila ng kill onto Daddy JP habang si Nuts sa likod tumatrabaho. Pero yung full barrage mula sa gilid din kay Benny Cutie na sinundan at binigyan pa ng additional sustain with the Nether Realm. Kaso kahit na ganoon ang iyong pag-antabay at alalay, uubusin pa rin ng Raiders ang Echo! It's gonna be a wipeout para dito sa side ng RSG. At naririnig natin sila na kumakatok ngayon sa may middle lane. Endable na yata para din sa game na to. Gusto na nilang tapusin at hindi tayo uuwi with a 3-0 because RSG extends the series and brings us to a Game 4! This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. At kita natin, nagising na ang mga Raiders. Napakagandang performance for RSG Philippines. Hindi na daw kailangan na, actually parang yung pagkakuha pa nga nila ng Lord doon, mas gusto talaga nila ng team fight. Oo. Kaiba. Napakagandang execution. Lalo na dun sa idea na hinayaan nilang mapalo yung boy ng Lord. At nung 50% na lang yung HP ng Lord, ginawa nila si Cartezy out of nowhere. At kumonekta yung onward. Madali kasi ding